Kaugnay pa rin po ng pagbangon ng Marawi isang taon matapos umatake ang Mountie ISIS. Makakausap naman po natin si Lanao del Sur 1st District Assemblyman Zia Alonto Adyong. Ginoong Adyong, magandang umaga po. Si Connie Season po ito. Magandang umaga, Connie. Unang-una sa lahat, makiki-update lamang kami doon sa rehabilitasyon sa Marawi. Kamusta na po ito? Well, actually, yung rehabilitation na pinag-uusapan, may involved dyan 3 phases, no? Sa ngayon, dahil isang taon na tayo, nasa short-term emergency response efforts, no? Pagdating sa pagbibigay ng mga immediate needs ng ating mga evacuees. Actually, may short-term, may mid-term, may mga long-term. Yung rehabilitation kasi, Cody, limang priorities yan eh. Isa na doon yung reconstruction na ito yung medyo nagkakaroon ng confusion. Ano ba yung rehabilitation? Ito bang construction? Kasi yung rehabilitation, andyan yung livelihood, andyan yung medical assistance, andyan yung pagbibigay pa ng mga relief goods sa mga evacuees, yung pagta-transfer at saka pag-move in ng mga IDP families na IDPs doon sa mga shelters, no, sa temporary shelters. So, tuloy-tuloy naman yan, even during the siege, no, nagbibigay na rin tayo ng paunting-unting recovery response program. Ngayon lang, nag-start kasi last year, no, yung pag-open at pagbibigay ng mga pag-award ng facilities ng temporary units, no, facilities, temporary shelter doon sa mga IDPs natin sa evacuation centers. So, patuloy yung nangyayari yan, Connie, na ginatay lang talaga natin kung kailan matatapos yung i-adopt na official na master plan doon sa reconstruction para naman doon sa mga nasirang properties dyan sa most affected area. Pero paano natin na mapapangalagaan na talagang yung pondo po na para doon ay talagang napupunta? Para doon kasi may mga sinasabi nga silang tinitignang baka may anomalya. Well, yung mga natatanggap naman so far, no, ang national government, mga pledges eh. Yung mga international humanitarian agencies, pati na rin ng mga donor countries natin, wala pa naman actual sa pagkakaalam ko na natanggap ang ating gobyerno. These are all pledges. Doon naman sa mga nasabing 50 billion pesos na gagamitin ay presenta ng NEDA, ito ay gagamitin outside of the most affected area. Dahil yung most affected area kasi, ang mag-handle niyan yung Chinese developers na mag-handle sa reconstruction. Yung 50 billion na earmark initially, that is going to be used for assistance, no, yung outside the most affected area. Livelihood assistance, sa education, etc. Yung pagbibigay ng socio-economic projects para at least ma-activate yung local economy ng Marawi City. Okay. So, for sa ngayon, wala pa naman tayong natatanggap. At saka yung mga budget kasi na nakalaan dyan, nasa-source out kasi yan, Connie, sa different agencies ng Task Force Bangon Marawi. Wala actually funding ang Task Force Bangon Marawi na minamanage. These are all fundings coming from different line agencies. So, when it comes to auditing, may sarili naman at auditing system ang na-in-place dyan para at least klaro at saka transparent paggamit ng pondo. Sir, nabanggit niyo yung mga iba't ibang mga balakid, no? Kaya medyo natatagalan at matatagalan pa itong rehabilitasyon at reconstruction dyan sa mismong area. Pero ngayon po talagang marami ng mga kababayan natin, isang taon na ho ang pinagdurusahan, no, sa loob po ng kanilang mga evacuation center. May mga nagkakasakit at talagang marami na ho ang nagsasabing hindi rin talaga conducive for them. Ito malamig sa gabi, mainit sa umaga. Marami hong mga kaakibat na sakit na dyan. So ano ho ang ginagawa para matulungan po sila? Well, sa ngayon yung mga pina-expedite, no, talagang dino-double time yung dapat ma-construct yung mga temporary shelter. Dahil isa yun sa mga paraan para mawala sila doon sa mga temporary, yung makeshift na mga tents na sinasabi natin na sa tent cities. Hindi naman talaga conducive. In fact, nung start pa ng siege, nasabi naman na hindi talaga dapat sila dyan tumira ng more than a year. Yung mga evacuation centers. Dahil aside from hindi siya conducive for a normal, conducive for living, hindi rin siya pinagagamitin din yung mga facilities na ito ng mga LGUs kung saan sila naroon. Kasi usually, nandyan sila sa mga gymnasium,
nandun sila sa mga eskwelahan, kung saan-saan. So, hindi talaga siya dapat na manirahan sila dyan ng matagal. But do we have a Kasi, choice? Meron ho ba silang ibang alternatibo kung sinasabi nyo hindi sila dapat naninirahan dyan ng isang taon o mahigit sa isang taon? yes, the government is actually trying to finish yung pag-construct ng mga temporary shelters. Ang hinahanap kasi ngayon, Connie, yung permanent shelter na kung saan Yes. paglalagyan ng ating mga evacuees, no? So sa ngayon kasi ang NHA naghahanap pa sila ng lupa. Isang challenge yan, Cody, kasi yung lupa sa Marawi City, aside from yung military reservation, of course kailangan mo ng legal ground para expropriate yung lupa. At saka kung maghahanap ka man ng lupa, kailangan contiguous siya kasi yung kailangan I think ng NHA for the permanent shelter is more than 100 hectares. So kailangan maghahanap ka talaga ng lupa diyan. So sa ngayon undergoing pa rin yung process ng pag-acquire ng legal grounds para bumili at saka maghahanap po ng mga seller ng mga lupa na yan. Kasi ang nangyari po dyan sa Marawi, medyo challenging po yung paghahanap talaga ng lupa. Yung may titulo na Okay. lupa at saka yung mayroong pong land area na suitable for putting up the facility na permanent shelter. Sana nga ho maayos na itong problema, specifically para ho doon sa mga nandun pa rin sa mga evacuation center. Maraming pong salamat sa inyo, sir. Maraming salamat din po, Connie. Yan naman po si Lanao del Sur, 1st District Assemblyman Zia Alonto Adyong.